Yun, Good praise evening Jesus. po. Good Good evening evening naman. po. Oh. Yeah, Praise bali po God. yung topic na gusto ko po sanang reflection, which is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Bali, nag-search din po ako sa Tagalog, yung Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So napakaganda po talaga. Dito po talaga nag-base yung life ko talaga nung may nangyari po sa mother ko. Yung lesson for from this verse from the Bible. Sabi po, nag-read din po ako along sa Google. Nag, may nag-extract po sa isang message doon. Ano po yung lesson na pwede natin makuha sa verse na ito. Sabi po, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 29:11-13. People love these verses because they find encouragement in the thought that God has good intentions for them, even in the midst of suffering. They are heartened when they read the God hears their prayers. Baling reflection ko po, when I was 23 years old, my mother died. So sabi ko, bali nag-start siya nung 21 years old ako. I was graduated, a college teacher by a profession. It so happened, so syempre, parang at that age, parang gusto mo lahat, oy, sigurado matatanggap ako sa lahat ng mga work, sabi ko. So sabi ko, di, nagtry ako, apply. Tapos natanggap naman ako, pero parang sandali lang. Tapos nakakuha agad ako, nakagain agad ako ng maraming malaking sweldo. Sabi ko, yung galing naman. Tapos natapos agad yun kasi parang along the way, parang di maganda yung pag-compute nila ng commission. Sabi ko, ay, okay. So nag-stop na yon. So sabi ko, tapos ngayon, binigyan pa rin ako ni God ng maraming mga work. Yung pinakamatindi, nakakatulong na ako sa mother ko kasi naging dalawa na lang kami sa bahay. Kasi yung mga kapatid ko, yung four, nakapag-asawa na lahat. Tapos ako na lang yung walang asawa. So I was 21 that moment. Tapos di, syempre tumatagal na. So 22 na ako, hindi pa rin ako natanggap sa work. Pero nakakapag-tutor ako ng mga students. So parang at the age of 22, nag-earn na ako ng mga 6,000 to 10,000 a month. Sabi ko, wow, at my age parang ang yaman-yaman ko na. Feeling ko lang naman yun. Pero sabi mo kasi, parang yung iba, parang ngayon nakikita ko sa mga anak ko, parang hindi ganun yung drive nila at my age. Tapos sabi ko, ba't hindi ako matanggap sa pagtuturo? Pero I try my best. Sabi ko, ay sige, wag na nga lang dyan sa pagtuturo na yan. Tapos nakapasa na ako, hindi pa pala ako nakakapasa sa board exam kasi kumuha ako at the age of 22. Tapos, edi sabi ko, ay, hindi ako matanggap. Sige, hayaan mo na nga muna yan kasi meron pa naman akong trabaho. Tapos, edi naisip ko, laging pabalik-balik sa hospital yung mother ko. Hindi ko alam na cancer yung sakit niya. Kasi parang hindi pa ako aware na pagka endometrial CA, tapos meron na palang stage, medyo na pala yung critical na pala yung moments niya, hindi ko talaga alam. So sabi ko, oy, so lagi kami nasa hospital, ganun. So parang yung 22 to 23 years old, parang most of the time, kahit nakakapag-tutor ako, sasamahan ko pa rin siya sa hospital. So sabi ko, uy, grabe, ano ba yung nangyayari dito? Tapos sabi ko, hindi pa rin ako matanggap sa mga trabahong ina-applyan ko. Even isipin mo naman, I'm a graduate of Bachelor of Arts, major in Mathematics. Tapos nag-apply ako sa Jollibee at saka sa 7-Eleven. Tapos sabi ko, ay maglilinis lang yun. Bakit hindi ako matanggap? Bakit ganun? So meron palang tinatawag na overqualified. And I don't know. Ganun pala, sorry. Hindi ko kasi alam. Ngayon ko na lang siya nalaman nung mga 30 na ako. Sabi ko, may tinatawag palang overqualified na pwede palang hindi ka matanggap kasi bakit ka naman maglilinis lang graduate ka ng ganung course. So sabi ko, parang feeling ko hindi ako matalino, tas feeling ko hindi ako talaga, as in parang wala talaga akong feeling ko lang wala akong kwentang tao. Bakit ganun? Sabi ko. Tapos, parang meron palang ito nga nung na-realize ko na
lagi kong kinikwento sa mga anak ko na may plan pala si God. Grabe. Tapos edi di kumuha ako ng board exam. Tapos lumabas siya. September pa lumabas yung board exam result. So pagdating ng ng age of 20, siguro mga 22 pa lang ako kasi 23 ako ng October. Namatay nanay ko August 17. So siguro mga June to July, so medyo critical na siya. Lagi na kami nasa hospital. Halos natutulog na kami sa ospital together. So sabi ko, ano ba yan? Ba't ganito? Ano, ah, ano na siya? Di August 17, August 16 na, namatay na siya ng August 17. Tapos nung naalala ko, in that moment, sabi ko, uy, God, ikaw na po bahala sa kanya. Kaya yung intubation na yan, that moment, pinapirma ako at that age. Sabi ko, hindi ko yun alam na talaga palang critical yun, na meron nabubuhay, meron namamatay. Kaya sabi ko, ay naku, parang na-intubate yung nanay ko that moment. Sabi ko, kung alam ko yan, baka hindi ko rin itinuloy yan. Yung ganun kasi sa nangyayari ngayon na kapag in-intubate ka, sigurado, abo ka na bukas. So parang ganun. So wala akong idea. So in short, namatay na siya. Tapos alam niyo po ba, talagang this is the best verses na masasabi ko talaga in my entire life. Kasi ano so August 17 siya namatay. Tapos di na kumuha kasi ako ng board exam, parang I don't know if it is June or July. So nagawa na lumabas yung result is September 15, gano'n, or September 16. So, naka-board passer na ako. Sabi ko, naku, praise God, kahit wala na yung nanay ko. So, napalitan na yung mga pain. Unang-una agad, na is agad yung pain. Kasi ako na lang yung matitira. Tapos, although may pamangkin naman ako. Tapos, meron akong, Tapos, sa September 17, natanggap ako sa isang work na matagal ko nang in-applyan. You know what? Isa hotel company, isang hotel Palm Plaza Hotel, isa hotel, tapos wala akong idea doon. Tapos sabi ko, talagang malilimutan mo na may sad ka pala na moments na grabe yung binigay ni Lord na plan na kaya hindi ka matatanggap ng 21 to 23 kasi you have to take care of your mother pala. Na grabe, hanggang ngayon tinikwento ko sa mga anak ko na alam mo, ang galing-galing ng plan ni God kasi hindi ka pala matatanggap talaga sa trabaho even qualified ka or overqualified ka. Tapos sabi ko, wait naman ni God kasi may plan pala siya sa akin na the best. So sabi ko, kaya pagka nakikita ko tong verse na to, sabi ko, thank you God kasi yung plan mo pala mas maganda sa gusto ko. Kasi mas okay pala kasi, ayun nga, mamaki mo, wala kang alam sa hotel industry, tapos natanggap ka, tapos 23 years old ka pa lang. Tapos, mas maganda siya sa pagtuturo kasi, yun nga, mas maganda siya na hindi ganun yung preparation. Unlike if you are a teacher, you have to prepare for the day before. Ang daming preparation. Unlike sa hotel industry, you just have to training. Tapos, pwede mo na siyang i-apply. Sabi ko, uy, thank you God. Sorry kasi hindi ko alam yung plan mo. So sabi ko, ang better ng plan niya pala sa akin. So sabi ko kay God, sabi ko sorry talaga. Tapos hanggang ngayon, lagi ko yung kinikwento sa mga anak ko na napakaganda ng plan ni God. Magantay ka lang. Tapos huwag kang susuko. Talagang ang ganda-ganda ng plan ni God para sa ating lahat. Kaya pag may mga moments na gano'n na feeling mo, down ka na, tapos feeling mo, kasi pag tinatanong ko ng mga tita ko, yung mga ninang ko, kasi mga teacher din sila. Tapos sabi, bakit hindi ka nag-a-apply ng teacher? Pasado ka na sa board exam. Tapos, hindi ko masabi na kasi hindi po ako matanggap. I don't know why. Tapos sabi ko, ay, may plan pala si God na maganda. Kasi diba sinasabi na many are, ano ba yun? Many are called, few are frozen. Chosen. Sabi ko, ay, isa siguro ako sa ganun, sorry. Kasi hindi ko talaga alam na may plan pala si God na maganda. Which is nga, yung hotel industry na napakagandang plan talaga ni God. Kasi, maki mo at that age, sweldo ka agad ng 10,000 a month. Tapos nag-tutor pa ako in the evening. So parang nag-earn na ako ng 16 to 20,000 a month at my age. Sabi ko, nakaipon na ako ng malaki sa bank. Sabi ko, wait, thank you God talaga. Sobrang blessed talaga. Kasi kahit may mga moments na hindi maganda, na yung age of 21 to 23, feeling ko lang naman yun. Pero I know na very blessed talaga ako kasi
yung age na yon nag-ano na ako, nag-generate na ako ng income, tapos nakakatulong pa ako sa nanay ko, tapos nababantayan ko pa siya sa hospital. So sobrang blessed talaga. Although hindi ganun ka powerful para, sabi kasi ng nanay ko bago siya mamatay, sabi niya, alam mo anak, pagka labas ko dito, kailangan daw ako chemotherapy. Tapos sabi niya, kailangan natin ng 8,000 a month. Sabi ko, naku, saan tayo kukuha nun? Sabi ko, sige, bahala na si God kasi mabait naman siya. Sabi ko, pero hindi na po yun umabot kasi nga, namatay na siya. Tapos yun nga, sabi ko, ang bait-bait talaga ni God. Kaya parang the way na nakita ko to, so sabi ko, umaki mo August 17, 2020, 1993, tapos September 17, 1993, natanggap naman ako sa work. So sabi ko, thank you God kasi ang bait-bait mo talaga. Tapos, ang dayad po, doon din ko po nakilala yung husband ko na si Al. So we've been together for 27 years. So thanks God kasi ang bait po niya. Kaya po talagang blessed po talaga ni God kasi po akala ko po ngayon po na-experience ng anak ko yung pagkakaroon ng boyfriend, sabi ko, naku, yung dads mo, kung 365 days in a year, siguro nakita kami 360 days. Yung 5 days, baka yung may mga sitwasyon lang na hindi na talaga kayang pigilin. Ganun yung daddy. Yung hindi siya talaga mawawala sa mata ako hanggat hindi niya ako nakita within the day. So sabi ko, kung 360 days, 365 days in a year, nakita kami siguro ni Dads, 360 days. So 5 days lang kami hindi siguro nakita in a year. Ganun siya nag-spend ng time sa akin. Kaya lagi ko sa kanilang binibigay na inspirational talk yon. Kasi sabi ko na ganun yung love kay Dad. Ganun siya. Until now, ganun po siya hangga't maaari, nandyan lang ako sa tabi niya kahit wala naman akong ginagawa. Ganun po talaga yung pagmamahal niya. So, yun po. Tapos po, share ko lang din po, um, nabasa ko lang din po ito. So, do not fear, for I'm with you. Do not be dismayed, for I'm your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verses 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Wait lang po. Ayan na. Why will go times of trials and sometimes downright unbelievable pain? God take those things and turn them around for His good. For our blessing, God's Spirit is our comforter. We can always turn to God for help when we lose confidence in what's happening around or to us. There is no problem too big cannot solve it. Pakinggan lang po natin yung kanta na to na napaka-inspirational. And until now, pinaparinig ko po siya sa mga anak ko and hanggang ngayon sa mga apo ko naman. Napakaganda po na kanta. Wait lang po. May luha po ako, ayaw pong magano yung face ban. So, let's keep on praying and God will talagang lagi tayong hindi pababayaan ni God basta may love at saka meron po tayong humingi po sa kanya ng gabay na with love and with feelings. Talagang gustong-gusto po natin silang gustong-gusto po natin nakasama yung God. So, yun po yung kanta. There's no problem too big. We cannot solve it. Thank you po.